Sinabihan ni Yuan ang mga taong hinabol niya nang wag na nga raw ang mga itong tumakbo dahil gusto niya lang daw magtanong at wala raw siyang intensyon na makipaglaban. Sinabi ng ating bida na narinig nga raw niya na naroon sa lugar na iyon ang isa sa 3 sacred treasure. Tinanong niya ang mga hinabol niyang lalaki kung may nalalaman ba raw ang mga ito. Pagkalayo ng ating bida ay bigla naman itong napalaban sa isang grupo ng mga kalalakihan na umatake sa kanya. Bigla na lang siya ng mga itong tinambangan kaya napilitan na rin siyang makipaglaban. Mas marami man ang mga ito kaysa sa kanya pero madali niya lang ang mga itong napapabagsak. Sinabihan ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan na kukunin daw muna nila ang lahat ng mga points ng ating bida bago nila ito tuluyang patayin. Kailangan nga raw nila itong mapalibutan hanggang sa ma-corner na nila ito sa isang sulok. Ginawa ng mga magnanakaw ang kanilang plano pero hindi pa rin sila nanalo laban kay Yuan. Tinanong ng isang nakabagsak na lalaki ang ating bida kung bakit naman daw mapapadpad doon ang isa sa 3 sacred treasure. Kung alam nga raw nila kung nasaan ito ay dapat noon pa nila ito hinanap. Tinanong ni Yuan ang binugbog niyang lalaki kung wala ba raw talaga itong nalalaman. Nagreklamo ang nakabagsak na lalaki nang ilang beses niya ba raw sasabihin sa ating bida na wala raw talaga siyang alam. Titigilan na sana ni Yuan ang pananakit sa mga nagtangkang magnakaw sa kanya kaso nga lang ay nakulitan siya sa pagtatanong ng isa sa mga ito. Nagtanong ang isang lalaki kung si Kim Yuan nga ba raw ang ating bida. Tinanong din ito kung bakit napakalakas na raw agad ng isang player na gaya ni Yuan kahit na hindi pa naman ito isang ranker. Nang dahil sa pagtatanong ng isang lalaki ay muli na naman ang mga itong tinuruan ng leksyon ng ating bida. Nagpapahinga na ngayon ang ating bida sa nirentahan nitong bahay. Hindi nga raw siya makapaniwala na makakarente siya ng isang bahay sa halagang 12 points, talagang mas mura nga raw doon kumpara sa ibang mga palapag. Naisip ni Yuan na ibinigay na nga raw ng mga administrator sa 3 precious children ang pamamahala sa ika-44 na palapag. Napabayaan at naging mas napakagulo na nga raw doon kumpara sa mundong hell ng ika-42 palapag. Sa pinanggalingan niyang araw na panahon ay hindi na rin siya bumalik sa lugar na iyon matapos niyang makalampas doon. Wala nga raw kaayusan doon at nagkalat rin sa iba't ibang sulok ng lugar ang napakaraming magnanakaw. Naisip ng ating bida na sigurado nga raw siya na kumalat na ang balita na hinahanap niya doon ang isa sa 3 sacred treasures. Nasa pag-aari nga raw ng isa sa mga 3 precious children ang isa sa 3 sacred treasures. Nasa kamay nga raw ni Amaterasu ang yasa kanino mag-amata. At ang isa naman daw sa item na hinahanap ng mga ito ay nasa kanya ng mga kamay. Tiyak nga raw na magwawala ang mga ito kapag nalaman nila na ang item na nasa kamay dapat ni Susano ay nasa kanya ng pag-aari. Agad na pinigilan ni Yuan si Danpong noong mapansin niya na lalapit ito sa hawak niyang espada. Hindi nga raw siya papayag kahit pa umiyak ito, hindi niya nga raw alam kung ano pang mga bagay ang kaya nitong kainin. Nagtampo si Danpong matapos siyang pagsabihan ng ating bida. Binanggit ni Yuan kay Danpong ang marshmallow test na ginagamit sa orihinal niyang mundo. Kumbaga mag-iiwan daw siya ng isang pagkain bago siya umalis ng kwarto, at kapag hindi nga raw ito nawala hanggang sa makabalik siya ay doblehin niya nga raw ang ibibigay niyang pagkain. Sinabihan ni Yuan si Danpong nang mas mabuti nga raw kung maghintay na lang muna ito, tiyak nga raw siya na mas malaki pa ang sunod na ipapakain niya dito. Nagtungo ang ating bida sa isang establishmento para ituloy ang kanyang pagtatanong. Bigla na lang siyang inatake ng isang ranker noong makilala nito na siya si Yuan. Iniwasan ng ating bida ang pag-atake ng sumusugod na ranker. Nag-activate si Yuan ng gigantification bago niya isinagawa ang kanyang pag-atake. Tumilapon ang umaatakeng ranker matapos itong suntukin ng ating bida. Hindi makapaniwala ang iba noong mapagtanto nila na wala na agad buhay ang nakikita nilang ranker nang dahil lang sa isang pag-atake. Nagbabala si Yuan sa mga tao na nagtatangkang magnakaw sa kanya na mas mabuti raw kung uminom na lang ang mga ito at huwag nang ituloy ang kanilang binabalak. Agad na nagtakbuhan ang grupo ng mga kalalakihan sa takot na sila naman ang sunod na patayin ng ating bida. Sinabi ni Yuan na masyado na nga raw magulo doon kaya mas magandang araw kung sa ibang lugar na lang sila mag-usap. Tumugo naman ang isang lalaki nang hindi na raw nila kailangang lumayo. Naisip ng ating bida na sa wakas nga raw ay kumagat na sa pain niya ang isang malaking isda. Naroon na nga raw ngayon ang rank 52 sa ranking na si Amaterasu.
Ito nga raw ang may hawak sa Yasaka ni Inomagatama at ang middle child sa Three Precious Children. Sinabi ni Amaterasu na sa palagay niya raw ay hindi na niya kailangang sabihin sa ating bida kung bakit niya ito pinuntahan. Tinanong ni Amaterasu kung nasaan na raw ang Yata no Kagami ng Three Sacred Treasures. Sumagot si Yuan nang hindi niya nga raw alam kaya nga raw hinahanap niya ito. Tinanong ni Yuan si Amaterasu kung yun lang ba raw ang itatanong nito sa kanya. Tumugon naman si Amaterasu nang marami pa raw siyang itatanong. Tinanong niya ang ating bida kung paano raw nito nalaman na naroon sa palapag na yun ang isa sa Three Sacred Treasures. Sumagot naman si Yuan nang nalaman niya nga raw ito mula sa test reward ng ika-33 palapag. Nakakasigurado nga raw siya sa natanggap niyang impormasyon dahil nagmula ito mismo sa mga administrators. Sinabi ni Amaterasu na nasurpresa nga raw siya sa ating bida. Akala nga raw niya ay hindi nito basta-bastang sasagutin ang lahat ng kanyang mga katanungan. Sinabi ni Yuan na nakakasigurado nga raw siya na mas maraming nalalaman si Amaterasu tungkol sa Three Sacred Treasures kumpara sa kanya. Tinanong ni Amaterasu kung alam ba raw ng ating bida kung sino siya. Sumagot si Yuan nang ito nga raw si Amaterasu, ang may-ari ng isa sa Three Sacred Treasures at ang may pinakamataas na rank sa Three Precious Children. Sinabi ni Yuan na narinig nga raw niya na hindi ipinapakita ni Amaterasu ang mukha nito. Totoo nga raw pala ang balita dahil mukhang hindi nga raw kay Amaterasu ang mukha na gamit nito ngayon. Binanggit naman ni Amaterasu na nakarating nga raw sa kanya ang balita na pagtalo ng ating bida kay Ares at masasabi niya nga raw na mukhang may katotohanan raw pala ito. Nagtanong si Amaterasu kung saan daw kumukuha ng yabang ang ating bida. Mukhang umaasa nga raw ito na magagawa itong maprotektahan ng mga taga-Heavenly Demonic Cult. Agad na ginamit ni Yuan ang kanyang skill na Holy Fire at Cinder Eyes para labanan ang Solar Blaze na ipinapalabas ni Amaterasu. Bukod sa dalawa niyang skill ay may suot din siyang item na Garment of Four Great Elementals na nakatutulong para maibsan ang nararamdaman niyang init. Naisip ni Yuan na sa umpisa pa nga lang daw ay mukhang gusto na nga raw siya nitong inisin. Nabigo ang mga skill ng ating bida na labanan ang malakas na kapangyarihan na ipinapalabas ni Amaterasu. Ngayon ay napasailalim na siya sa epekto ng burn status condition. Nainis si Danpong noong maramdaman nito na nasasaktan na ang ating bida. Pero sinabihan ni Yuan si Danpong nang kailangan nga raw niyang magpatalo sa pagkakataong ito. Hanggat nasa kanya nga raw ang impormasyon tungkol sa Three Sacred Treasure ay hindi raw siya masasaktan o papatayin ni Amaterasu. Tinanong ni Yuan si Amaterasu kung ano ba raw talaga ang pakay nito sa kanya. Tinanong niya kung aagawin ba raw nito sa kanya ang isa sa Three Sacred Treasure kapag nahanap na niya ito. Sa mga sandaling ito ay umangat na sa level 2 ang burn status condition na nararamdaman ni Yuan. Tinanong ni Amaterasu kung bakit niya naman daw ito aagawin sa ating bida gayong umpisa pa lang ay sa kanila naman daw talagang Three Precious Children ang Three Precious Treasures. Sinabihan ni Amaterasu ang ating bida nang ibigay na nga lang daw nito sa kanya ang hawak nitong impormasyon para hayaan niya itong mabuhay. Sinabi ni Yuan na kung basta niya lang daw itong ibibigay ay hindi niya pa rin daw masisigurado ang kanyang kaligtasan, mas mabuti nga raw kung makipagtulungan na lang ito sa kanya. Sinabi ni Amaterasu na nagkakamali nga raw ang ating bida, bilang may-ari nga raw ay kinukuha niya lang ang impormasyon na sadyang para dapat sa kanya. Sinabi rin ni Amaterasu na kahit nga raw una pa itong mahanap ng ating bida, ay babawiin pa rin daw niya ito kahit na kailanganin pa niyang wasakin ang buong Heavenly Demonic Cult. Hindi naman nagpasindak si Yuan sa ginawang pananakot ni Amaterasu. Tinanong ni Yuan si Amaterasu kung iniisip ba raw talaga nito na ang Heavenly Demonic Cult lang ang tanging puwersa na nasa kanyang likuran. Nagulat si Amaterasu nung makita nito ang Token of Valhalla na nagmula sa inventory ng ating bida. Isang araw itong bagay na hindi basta-bastang makukuha, ibig sabihin nga raw noon ay personal itong natanggap ni Yuan. Nainis si Amaterasu sa malaking problema na dala ng ating bida, malalagay nga raw siya sa komplikadong sitwasyon kapag nasangkot na rin doon ang mga taga-Asgard. Inalis na ni Amaterasu ang ipinapalabas nitong Solar Blaze matapos ang nalaman niyang impormasyon. Sinabi ni Amaterasu na hindi niya raw maaaring ipaubaya kay Yuan ang Sacred Treasure na Yata no Kagami. Tinanong niya ang ating bida kung ano pa ba raw ang gusto nito. Nagtanong si Yuan kung maaari ba raw siyang bigyan ni Amaterasu ng pabor na halos malapit ang halaga sa Three Sacred Treasures.
Sinabi ni Amaterasu na maaari niya raw patayin ang 100 tao na gustong ipaligpit ng ating bida. Ibig sabihin nga raw noon ay parang siya ang magsisilbi nitong espada habang hinahanap pa nito ang salamin na sacred treasure. Naisip ni Yuan na isang araw napakagandang offer ang magamit niya bilang kanyang espada, ang isa sa mga pinakamalakas na high ranker ng Tore. Mukhang gagawin nga raw talaga ni Amaterasu ang lahat ng bagay makuha lang nito ang salamin. Tinanong ni Yuan si Amaterasu kung maaari ba raw itong magligtas ng tao, imbis sa inaalok nitong pagpatay. Tumugon si Amaterasu nang maaari nga raw siyang magligtas ng 10 tao kahit na ayaw niya raw itong gawin. Tinanggap na ni Yuan ang alok ni Amaterasu, nakipagkamay siya dito at sinabi ang ilang impormasyon na kanyang nalalaman. Tinanong ni Susano ang ating bida kung may tiwala ba raw ito sa salita ni Amaterasu. Tumugon naman si Yuan nang siyempre hindi niya raw ito pinagkakatiwalaan. Nagtanong naman si Susano kung bakit daw nakipagkamay pa rin ang ating bida kay Amaterasu. Sumagot si Yuan nang wala raw siyang rason para hindi ito gawin, parehas lang naman daw silang may itinatagong motibo sa kanilang naging usapan. Sinabi ni Susano na ginamit nga raw ni Yuan ang 3 sacred treasures para mabingwit nito si Amaterasu at mapasali sa kanyang panig. Mukhang ito nga raw pala ang dahilan kung bakit basta na lang itong nakikipaglaban simula noong makarating ito sa ika-44 na palapag. Tinanong ni Susano ang ating bida kung may malaki na naman daw ba itong binabalak gaya na lang ng ginawa nitong pagpapabagsak sa Olympus. Sinabi ni Yuan na may isa raw mali si Susano sa mga nabanggit nito, ang pamimingwit nga raw ng walang pain ay tiyak na hindi gagana. Tinanong ni Susano ang ating bida kung alam ba raw talaga nito kung nasaan ang Yata no Kagami. Sumagot naman si Yuan nang naroon nga lang daw ito sa ika-44 na palapag. Sinabi ni Susano na totoo nga raw pala na naroon lang ito, at ginagamit na nga raw agad ito ng ating bida kahit hindi pa niya ito nakikita. Tumugon si Yuan nang yun nga raw ang perpektong pain para mahuli niya si Amaterasu, ngayon nga raw ay nakuha na rin niya ang numero ng player kit nito. Sinabi ni Susano na halos magkaparehas nga raw si Yuan at Amaterasu sa pamamaraan ng mga ito ng pakikipaglaban at sa mga binibitiwan ng mga itong salita. Ayaw niya nga raw sa mga tao na gaya ng mga ito. Tinanong ni Yuan kung ano raw ang ibig sabihin ni Susano sa tao na gaya niya. Tumugon si Susano nang ayaw niya raw sa isang taong perfectionist, hindi nga raw ang mga ito nakikipaglaban kapag alam nila na hindi sila mananalo. Ang pakikipaglaban nga raw ay dapat na ginagawa ng buong tapang na kahit umabot man ito sa hangganan ng buhay at kamatayan. Sa ganoong paraan nga raw nila magagawang tumalas at lumakas na parang isang sandata. Sinabi ni Yuan na hindi nga raw siya kumbinsido sa sinabi ni Susano lalo na't namatay ito gamit ang ipinagyayabang nitong paraan. Tumugon si Susano nang hindi nga raw siya sa ganoong paraan namatay at yun nga raw ang kanyang labis na ikinahihiya. Tinanong ni Yuan kung ano raw ang ibig sabihin ng sinabi ni Susano. Sumagot si Susano at sinabi na namatay nga raw siya nang dahil sa kagagawa ni Amaterasu. Inaya nga raw siya nito noon para makipaglaban sa halimaw na Yamato no Orochi. Sinabi nga raw nito na magkasama silang lalaban pero bigla na nga lang daw itong tumakbo noong mag-umpisa na ang laban. Inilagay nga lang daw siya ni Amaterasu sa isang patibong para maagaw nito sa kanya ang Kusanagi no Tsurugi. Naisip noon ni Amaterasu na bakit nga raw hindi niya malampasan si Susano kahit na hawak na niya ang sacred treasure na Yasa kanino mag-amata. Hindi niya nga raw ito matatanggap, malamang nga raw ay nagkamali lang ang ranking bureau sa paglalagay ng kanilang rank. Kapag naipon niya nga raw ang lahat ng 3 sacred treasures ay tiyak na mahihigitan na niya nga raw sa ranking si Susano pati na rin sa larangan ng lakas. At dahil nga raw nahulog na si Susano sa kamay ng Yamato no Orochi, hindi na nga raw ito lalakas at patuloy na niya itong mahihigitan. Pumunta si Yuan sa loob ng isang kagubatan para simulan na ang kanyang paghahanap. Sa kanyang paglalakbay ay naramdaman niya na may mga tao na sumusunod sa kanya. Tinanong ni Yuan ang mga taong ito kung hanggang kailan ba raw siya ng mga ito balak na sundan. Nagpaliwanag ang isang lalaki na ginagawa lang daw nila ito nang dahil sa utos sa kanila ng isa sa 3 precious children. Binanggit din ng lalaki na wala nga raw silang intensyon na saktan ang ating bida kaya wag nga raw itong matakot. Ituloy nga lang daw nito ang mga gagawin nito at patuloy lang daw nila itong susundan. Naisip ni Yuan na mukhang ipinadala nga raw ang mga ito ni Amaterasu.
Hindi nga raw siya nito personal na pinakikialaman pero nasa 300 tao naman daw ang mga ipinadala nito. Sinabihan ni Yuan ang mga taong nakasunod sa kanya na hindi na raw siya ng mga ito kailangang bantayan. Nagsalita si Susano na talagang hanggang ngayon nga raw ay wala pa ring dangal si Amaterasu. Tumugon si Yuan ng tama nga raw si Susano, ito pa nga lang daw ang unang beses na sumang-ayon siya sa sinabi nito. Nagtanong ang mga nakasunod na lalaki kung bakit daw hinugot ng ating bida ang dala nitong espada. Tinanong nila kung balak ba raw nitong kalabanin ang isa sa 3 precious children. Nangatwiran si Yuan nang hindi nga raw siya tauhan ng 3 precious children at nakikipagtulungan lang daw siya dito. Huwag nga raw ng mga itong tatangkaing gawin ang isang nakakatawang bagay gaya na lang ng pagbabantay sa kanya. Sinabihan ni Yuan ang mga taong nakasunod sa kanya na gumawa na nga raw ang mga ito ng desisyon. Pumili nga raw ang mga ito kung gusto pa ng mga itong mabuhay o kung gusto na ng mga itong mamatay. Hindi na rin masyadong nagtagal ang laban dahil puro mga magnanakaw din lang ang mga lalaki na nakasunod sa ating bida. Naisip ni Yuan na malaking kawalan nga raw na hindi niya ngayon dala ang ilan sa kanyang mga items. Napakahalaga nga raw talaga ng mga items dahil nagagawa nga raw ng mga itong mapadali ang kanyang trabaho. Ipagpapatuloy na sana ni Yuan ang kanyang paghahanap pero may bigla na lang tumawag sa kanyang player kit. Nagtanong si Amaterasu kung ano ba raw ang ginagawa ng ating bida, may usapan na raw sila na makikipagtulungan ito sa kanya. Pinaliwanag ni Yuan na wala nga raw siyang intensyon na sumama sa mga ganoong klase ng tao. Sinabi ni Amaterasu na siya nga raw ang nagpadala sa lahat ng mga nakasunod ditong tao pero sumagot ang ating bida nang alam niya raw ito. Sinabi ni Amaterasu na bakit nga raw ganoon pa rin ang ginawa ng ating bida kung alam pala nito. Iginiit ni Yuan na puro nga raw mga magnanakaw ang mga taong ipinadala ni Amaterasu. Wala nga raw siyang pakialam kung paano nito utusan ang mga napapasunod nitong magnanakaw, pero ayaw niya nga raw na masasangkot ang mga ito sa kanyang trabaho. May sasabihin pa sana si Amaterasu pero naputol na ang linya noong itago ni Yuan ang kanyang player kit. Sinabi ni Susano na mukhang napakaastig nga raw ng ating bida sa ginawa nitong pagputol sa sasabihin ng isang high ranker. Nakakatuwa nga raw marinig ang naiiritang boses ni Amaterasu, ito pa nga lang daw ang unang beses na nagustuhan niya ang ating bida. Naisip ni Yuan na umaasta nga raw si Amaterasu bilang isang hari sa pamamagitan ng pagpapagawa nito ng mga maruruming trabaho sa mga hawak nitong tauhan. Ang naging kapangyarihan nga raw nito noong maipon nito ang lahat ng 3 sacred treasures ay halos maihahalin tulad sa lakas ng Olympus. Hindi niya nga raw maaaring hayaan na makapagpalaki pa ito ng puwersa. Hindi niya nga raw ito maaaring pabayaan para hindi na maulit ang naging pagsisisi noon ni Odin. Sinabihan ni Arthur ang humahalakhak na si Susano nang tigilan na nga raw nito ang kanyang Panginoon dahil naiinis na nga raw ito. Nangatwiran naman si Susano nang paano niya naman daw mapipigil ang kanyang pagtawa sa isang bagay na sobrang nakakatawa, iginiit niya rin na Panginoon lang naman daw ito ni Arthur at hindi sa kanya. Nainis si Arthur kaya inatake na nito si Susano, hindi naman nagpadaig si Susano at agad na ginantihan si Arthur. Naging interesado si Danpong sa panunood sa paglalaban ng dalawang makapangyarihang kaluluwa. Agad na binalaan ni Yuan si Danpong nang huwag nga raw nitong kakainin sina Arthur at Susano. Sinabihan niya rin ang dalawa na tumigil na raw ang mga ito sa paglalaban. Sinabi ni Arthur na hindi raw siya tinalo ni Susano, pinili niya lang daw tumigil dahil sa utos ng kanyang Panginoon. Tinanong ni Susano ang ating bida kung ano na raw ang gagawin nito ngayon. Naroon ba raw ito sa kagubatan para hanapin ang Yata no Kagami, alam ba raw nito kung saan ito eksaktong makikita? Tumugon si Yuan nang may kaunti nga raw siyang impormasyon, kailangan nga raw muna nilang maghanap ng isang kuweba. Tinanong ni Susano kung ano naman daw ang gagawin ng ating bida sa loob ng isang kuweba. Sumagot si Yuan na sa loob nga raw ng hinahanap niyang kuweba matatagpuan ang Yata no Kagami. Tinanong ni Susano kung paano naman daw nalaman ng ating bida ang ganoong impormasyon. Tumugon si Yuan nang may sarili nga raw siyang paraan para sa mga ganoong bagay. Inilabas na ng ating bida ang espada na matagal na niyang itinabi sa loob ng kanyang inventory. Ginamit ni Yuan ang kanyang Cinder Eyes gayon din ang kanyang skill na Sensory Field. Sa tulong ng espada at sa mga skill na kanyang ini-activate ay natukoy niya ang tamang daan na kailangan niyang tahakin.